Pa-check nga po. Ayaw, pa-check na. Pa-check ka. Ang damog, yung pa-check na. Sige. Planahin mo. Kung mag-utro, record na naman. Sige po, buksan natin ang ating mga Biblia sa Galatia 5. Galatia 5, verses 16 to 26. Pero ang focus ng pag-aaral natin ay sa verse 22. Pero babasahin natin ang talata ng ating series. Series po ito. Alam nyo na. And again, every isang linggo, or isang Lord's Day, sa isang buwan, pag-aaralan natin ang isa sa mga katangian na nasa bunga ng Espiritu. At ngayon, sisimulan na natin ang pag-aaral tungkol sa unang katangian na matatagpuan natin sa bunga ng Espiritu. Bago ang lahat, basahin natin mula sa verse 16 to 26. Sige po. Basahin natin. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ng mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Subalit kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman ng mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at ang mga katulad nito, binabalaan ko kayo gaya ng aking pagbabala noong una sa inyo na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan at ipinako sa krus ng mga nakay Kristo ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Kung kayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Huwag tayong maging palalo na ginagalit ang isa't isa at naiinggit sa isa't isa. Yan po ang ating teksto sa araw na ito. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa inyo na kami ay inyong pinagkaloobang muli ng pagkakataon na maaral itong bunga ng Espiritu. At sa araw na ito, titignan po namin ang isang katangian na matatagpuan namin sa bunga ng Espiritu at yun ay ang pag-ibig. Tulungan po ninyo kami na maunawaan namin ito. Nawa ang Banal na Espiritu ang magpaunawa sa amin ng mga bagay na aming mapag-aaralan. At nawa ang lahat ng mga bagay dapat na maggaling sa amin bilang kami mga Kristiyano ay talagang makita at mahayag sa aming mga buhay. Nawa ang Espiritu Santo ang kumilos sa aming buhay upang maipakita namin ito. Salamat aming Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. At ang paksa natin, again, ang focus natin is verse 22 since nandoon po ang pag-ibig na isa sa mga katangian na nasa bunga ng Espiritu. At ang paksa natin ay pag-ibig, unang katangian sa bunga ng Espiritu. Once again, ito po ang unang bahagi, first part. Dahil sabi nga ni Pastor Steve Hoffmeyer, ang
katangian ito ay broad. Napakalawak po nito, itong katangian ng pag-ibig. At yun, magiging mabagal ang pag-usad natin even through the whole fruit of the Spirit. Kaya iisa-isahin po natin iyon since hindi naman ganito ang practice ng ibang mga preacher na iniisa-isa nila yung bawat bunga o bawat katangian. Pero tayo sa atin dito, isa-isahin natin para mas maintindihan natin kung ano ba ito ng katangian at meron ba tayo nitong katangian ito bilang mga Kristiyano. Okay? Mapalad ang mapakinggan si Pastor Steve Hoffmeyer na mangaral tungkol sa bunga ng Espiritu. Sa 3 beses na nakarating ako sa MCBC at nakadalo ng 5 Lord's Days sa kanila, Pastor Steve preached on 5 out of the 9 qualities or virtues mentioned by Paul in 5 separate sermons. So, sa kanya ko natutunan na i-preach ng paisa-isa itong mga virtues o para sa kanya, tinatawag itong flavors of the fruit of the Spirit. And yung mga napakinggan kong katangian na preach niya ay kabutihan, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga at katapatan. So, hindi ko napakinggan na i-preach niya, ipangaral niya ang tungkol sa pag-ibig. So, ngayon, sisimulan natin, kasi yun nga yung dahilan niya. Is Pastor Steve, pumupunta lamang siya sa Pilipinas, since taga-US siya, pupunta siya sa Pilipinas ng bihira, at ang sabi niya is that broad ang topic ng pag-ibig, and hindi yun ang pinili niyang i-preach sa mga pagkakataong i-preach niya itong series tungkol sa bunga ng Espiritu. So, ngayon, sisimulan natin sa pinakaunang katangian. And makinig tayo at hangarin natin matuto. Bago talakayin ni Pablo ang bunga ng Espiritu, makita natin dito sa mga tekstong pinag-aralan na natin ng mga nakalipas na buwan, kung saan pinag-aralan natin itong bunga ng Espiritu. Una, binanggit o ipinangaral ni Pablo ang tungkol sa mga gawa ng laman. Mga gawa ng laman. At para lamang sa pagpapaalala sa inyo kung ano ang context nitong Galatians, ang sulat na ito ni Pablo ay isinulat niya dahil mayroong nakapasok na strange o sabi nga wrong doctrine, another gospel na hindi na kung saan ni-rebuke ni Paul itong mga taga-Galatia sa paniniwala ng ilan sa kanila tungkol doon sa different gospel na iyon. Makikita natin iyon sa Galatians chapter 1, kaya hindi natin titingnan. Pero yun po, pinagtatalunan dito ng mga taga-Galatia, may pagkakaiba-iba na sila dahil nga ang ilan ay stick pa rin doon sa true gospel, ang iba naman ay nadadala noong mga Judaizers para paniwalaan yung different gospel na i-preach sa kanila. Kaya may pagkakabaha-bahagi, kumbaga, ganun ang nangyayari. May pagkakabaha-bahagi sa kanilang kalagitnaan. Ang iba, tinatangkilik na itong strange doctrine, itong different gospel na nakapasok sa kanilang iglesia. Ang iba naman, they're sticking to what is true. Yung gospel na i-preach sa kanila ni Paul at kanilang pinasimulan sa kanilang iglesia, pinaniniwalaan pa rin ng ilan sa kanila. At bago dumako si Paul doon sa bunga ng Espiritu, ay tinalakay na muna niya yung mga gawa ng laman. Sabi niya nga, itong mga gawa ng laman na ito ay natural sa atin. Ito ang natural sa atin. At sabi, sa verse 17, ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu
ang ating laman, ang mga pagnanasa nito, ay kinakalaban iyong purposes ng Holy Spirit sa ating buhay. Ibig sabihin, ang purpose ng Diyos sa atin is to make us holy. Iyon ang kinakalaban ng pagnanasa ng ating laman. And then, ito namang Holy Spirit, kinakalaban iyong pagnanasa ng laman natin. So, nagtatalo sa ating sistema ng dalawang ito. At, and just because we are still in the flesh, according to Paul, o nasa katawang laman tayo, doesn't mean we can still continue indulging and carrying out the desire of the flesh. And our flesh, itong tatandaan natin, ang katotohanan tungkol sa ating mga laman, this is the source of our natural desire to sin. Itong laman natin, ang nais po talaga nito ay ang magkasala. Okay? Nung unbelievers pa tayo, wala pang banal na spirit sa ating buhay. Iyon po doon po tayo dinadala lagi ng ating laman. And even until now, may mga pagnanasa ang ating laman, and it's not bringing us to God. Instead, it brings us to sin against God. Ganun po ang laman natin. So, it is the natural source of sinning in our lives. Hindi lamang dito, dinidiscourage ni Pablo ang mga taga-Galasya sa mga pagnanasa ng laman nila. Hindi lamang niya dinidiscourage. Okay? Inuutusan niya silang maglakad sa Espiritu. Okay? Hindi lamang ito pagpudyo, kundi pagputos. Diba? Ito hindi lamang pagpudyo, kundi pagputos sa kanila. He is commanding them na sila'y maglakad sa Espiritu and not in the desires of their flesh anymore. At paano ko nasabing utos ito? Dahil ang utos niya ay maglakad, hindi explicitly sinabi dito ni Paul na huwag kayong maglakad sa laman. Pero ang utos niya dito ay sila ay maglakad ayon sa Espiritu. At kung sa Espiritu sila dapat maglakad, ibig sabihin hindi na sa iba pang pamamaraan, katulad ng paglalakad ayon sa pagnanasa ng laman. So, we can see there that it is not just discouraging, or Paul is not just discouraging them sa mga pagnanasa nila sa kanilang laman, but he is in fact commanding them, stop with it. Stop sinning. Ginamit dito sa pag-aaralan natin, at napag-aralan nga natin, na-present ko sa inyo last time, o yung pag-aaral natin tungkol sa dito sa series natin ito kung ano ang bunga ng Espiritu. At ginamit ang salitang bunga dito ni Paul, at hindi niya ito tinawag na mga bunga. Okay? Ginamit niya ito singular. Ang ginamit niya dito ay singular at hindi plural. Kahit sa English, ang ginamit niya fruit at hindi fruits. At bakit ganoon? Pero naglista siya ng siyam na mga katangian. Bakit kaya ganoon? Maaaring ipinapahiwatig ni Pablo na kaya bunga at hindi mga bunga ang ginamit niya para sabihin ang bawat katangian ito ay makukuha collectively sa bunga na itinudulot ng Espiritu sa bawat Kristiyano. Kaya po ganun ang pagkakagamit niya. Bunga lang ang sinabi niya dahil may isang bunga ang Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya, at ang isang bungang iyon ay naglalaman ng siyam na katangian, na kapag ang isang tao, ang isang mananampalataya ay may bungang iyon ng Espiritu Santo, wala pong alinman doon sa mga inilista niyang katangian ang hindi matatagpuan sa mananampalatayang iyon. Collective po, ibig sabihin kapag ang isang Kristiyano ay since ang isang Kristiyano ipinanganak na muli, at ang isang Kristiyano, hindi po mangyayaring mayroong Kristiyanong hindi pinamumunga ng Diyos. Wala pong ganong Kristiyano. Every Christian pinamumunga ng
Diyos. Ibig sabihin, every Christian has the fruit of the Spirit. And if you have that fruit of the Spirit, every virtues listed here by Paul ay nandoon sa taong iyon. Okay? Nandoon sa taong iyon. Kaya, sinasabi niya rito, ang bawat katangiang ito, the 9 qualities or virtues listed by Paul here, ay makukuha collectively sa bunga na idinudulot ng Espiritu sa bawat Kristiyano. Not just to 1 or 2 or 3 of those qualities ang matatagpuan sa isang Kristiyano. Dahil sa ang Kristiyano ay may bunga ng Espiritu, all of those qualities are collectively in that Christian. Okay? Nangangahulugang sa bunga ng Espiritu ay pinag-isa ang 9 qualities of a Christian. These qualities are in unison kung tayo ay naglalakad sa Espiritu. Hindi po ito hiwa-hiwalay. Walang sino mang Kristiyano ang hindi nagtataglay ng bunga ng Espiritu. Nasaan ka man sa lakad mo bilang isang Kristiyano, bagong convert o matagal na, may bunga tayo ng Espiritu at nagpapakita tayo ng qualities na sinasabi rito ni Pablo na nakapaloob sa bungang iyon. Okay? Kasi baka isipin natin na only those who are mature ang magpapakita ng bunga ng Espiritu. No. Once God saves a person, ang bungang ito ay napapa sa Kanya. Ibinibigay ito ng Diyos sa taong iyon. Ang Espiritu unang-unay ibinibigay ng Diyos doon sa Kanyang iniligtas. At ang Espiritu na nandoon sa taong iyon ay mamumunga sa Kanya. At nakikita na sa Kanya ang mga qualities na ito. Dahil nga siya ay binigyang bunga ng Espiritu Santo. Kahit na bagong convert pa iyan, may bunga na po ng isang bagong convert, though hindi pa katulad ng doon sa mga matured. But still, magpapakita siya ng qualities na ito in some level. Okay? Ang bunga po ng Espiritu ay hindi lamang para sa mga matagal na naglilingkod sa Panginoon, but even to those na baguhan pa sa Kristyanismo. Magpapakita na sila some level na mga qualities na ito because nasa kanila ang bunga ng Espiritu. Lahat ng mga qualities na mababasa natin dito ay totoo na sa atin at na ipapakita natin dahil sa Espiritu na nagbibigay sa atin ng grasya upang maipakita ang mga virtues na ito. Okay? Dahil sabi ko nga, every Christian has the fruit of the Spirit. At dahil sa may siyang nakatangian ang bungang ito ng Espiritu, ang bawat isa sa mga katangian iyon ay napapakita natin. Hindi nakatulad sa kung paano natin ipakita ang generosity nung tayo mga unbelievers pa. Hindi na pareho sa kung paano tayo umibig noong tayo mga unbelievers pa. Ang mga katangian pong ito, ang source na kung paano natin itong naipapakita ay ang grasya ng Diyos na binibigay sa atin. So we're not dependent upon ourselves sa pagpapakita ng mga katangian ito. Not anymore. Kundi dahil na sa Diyos kung bakit natin napapakita ang mga katangian ito. Ito ay mga katangiang nagsama-sama sa isang bunga at mahayag sa isang Kristiyano. Sabi ni Jonathan Cruz, the fruit of the Spirit is not a to-do list. The fruit of the Spirit is not a to-do list. It's not God's demand upon believers as much as it is God's declaration of what is true of them when they have the Spirit of Christ. Yun po ang fruit of the Spirit. Hindi po siya command. Though we are commanded to love, we are commanded to be kind, we are commanded to have self-control, we are commanded that. Pero ito po na
gamit dito ni Paul ng fruit of the Spirit, pinapakita sa atin dito what is true about us. Okay? That we love, we have joy, we have peace, and all other qualities na binanggit doon ni Paul because we are already saved. So, salamat sa Panginoon dahil yun ang katotohanan. And that kung sino man ang may Espiritu Santo ay mamumunga at magpapakita ng mga katangian nito. For that, titignan natin ang unang katangian na matatagpuan sa bunga ng Espiritu sa ating mga buhay. And let's see kung ito ba ay matatagpuan o natatagpuan sa atin. First point natin para sa unang katangian na pag-aaralan natin. And this will be again ang unang bahagi ng unang katangian. Part 1 ng pag-aaral natin tungkol sa pag-ibig. So, our first point is ang pag-ibig at pinagmumula nito para sa mga Kristiyano. Ang pag-ibig at pinagmumula nito para sa mga Kristiyano. Ang isang unbeliever ay kayang magpamalas ng mga katangiang nakikita natin sa verses 22 to 23. Di ba po? Ang isang unbeliever ay kayang magpamalas ng mga katangiang nakikita natin sa verses 22 to 23. May marami tayong mga kakilala and majority ng mga kakilala natin ay mga unbelievers. At naranasan natin mula sa kanila na ibigin nila tayo, na magalang tayo, o makigalak tayo sa kanila. Naranasan natin mula sa kanila na napakitaan tayo nila ng pasensya. All those things can be done by an unbeliever. Kahit na ang umibig ay nagagawa nila, maaaring ito ay pleasing sa harapan ng katulad nating mga tao, ngunit hindi sa harapan ng Diyos. Here's what Calvin said. There have often appeared in unrenewed men. Unrenewed men, yung mga unbelievers. Mga hindi sumasampalataya, mga hindi ipinanganak na muli. There have often appeared in unrenewed men remarkable instances of gentleness, integrity, temperance, and generosity. And I know for sure na tayo man din ay naka-encounter ng mga ganitong tao. But it is certain that all were but specious disguises. Yung mga pinakita nilang kabutihan sa atin. It was only in the sight of men and as members of civil society that they were so distinguished. They're pleasing sa mata ng mga tao sa mundong ito, but not in the eyes of God. In the sight of God, nothing is pure. Ito ang katotohanan. In the sight of God, nothing is pure but what proceeds from the fountain of all purity. And that is God the Holy Spirit. So, anumang malipapakita ng isang unbeliever na kabutihan, and even yung pag-ibig, gentleness, integrity, temperance, generosity, maipakita man yun ng tao, those are not pure virtues. And those are not pure in the sight of God. Dahil yun ay nanggagaling sa kanilang mga makasalanang pagkatao and not from the fountain of all purity, who is the Holy Spirit. And of course, we are pleased kung iniibig tayo ng, halimbawa, ang parents natin ay unbeliever, iniibig nila tayo, we are pleased by that. But ang kanilang pag-ibig sa atin ay hindi katulad ng pag-ibig na maibibigay natin sa kanila bilang tayo mga Kristiyano. We have learned true love from the giver of love and life himself.
Kaya, yun ang reality. Realidad po yun. Hindi natin maitatanggi yun. Bilang mga Kristiyano, hindi natin masasabi na ang mga taong ito hindi kaya makapagpakita ng mga ganitong mga katangian. They can, but it's just that they cannot emulate the way God loves and all other things. May dahilan kung bakit nauuna ang pag-ibig sa mga qualities na binigay ni Paul. Diba? Hindi ibang katangian ang inuna dito ni Paul sa pagbabanggit niya ng mga katangian na nasa bunga ng Espiritu. Sabi niya rito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Yun ang kauna-unahan na binanggit niya. At may dahilan po yun. Pinapakita lamang dito ang preeminence o pagiging una ng pag-ibig sa buhay Kristiyano at ang basehan nito ay ang Diyos mismo. Ang Diyos mismo ang basehan ng pag-ibig ng isang Kristiyano. And it is preeminent above all else, above all other qualities na maipapakita ng isang Kristiyano. Kung mapapansin natin, when we love, lahat ng mga katangian na matatagpuan natin dito sa bunga ng Espiritu ay magagawa natin. If we just have love. Okay? Hindi natin maikakanila na love caused the Father to send His Son to save sinners like us. Makita natin yan sa John 3:16. It was love. Diba? Ang umiral sa Diyos kung bakit niya ipinadala ang kanyang bugtong na anak. Sa bagay na ngayon, makita natin ang preeminence ng pag-ibig ng Diyos. Kung hindi dahil sa pag-ibig niya, hindi natin matatamo ang kaligtasan. Okay? Sa lahat ng attributes ng Diyos, ang pag-ibig ang ugat ng kanyang habag, awa, pagtitiis, pagpapatawad, at pakikipagkasundo sa makasalanan sa pamamagitan ni Jesus. Yan po ang tatandaan natin. Pag-ibig ang ugat ng habag, awa, pagtitiis, pagpapatawad, at pakikipagkasundo niya sa mga makasalanan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Tayo ay tinatawag na mga anak ng Diyos dahil sa pag-ibig niya sa atin. Tingnan natin ang unang Juan 3, verse 1. Unang Juan 3, verse 1. Ang tinitingnan natin dito ay kung bakit inuna ni Paul ang banggitin ang katangian ng pag-ibig kaysa sa ibang mga katangian. Titingnan natin ang unang Juan 3 verse 1. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo ay matawag na mga anak ng Diyos, at tayo gayon nga. Dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y pinakilala nito. Tayo ay tinatawag na mga anak ng Diyos because of His love. Sabi rin ni Juan, ay umiibig tayo mga Kristiyano with a love pleasing to God dahil siya ang unang umibig sa atin. At yan ay matatagpuan natin sa kasunod na chapter, unang Juan 4:19. Sabi rito, tayo umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Yun ang dahilan kung bakit ang pag-ibig na ito ay hindi po yung pag-ibig natin noong tayo mga unbelievers pa. Itong pag-ibig na tinutukoy dito ni Juan ay ang pag-ibig which is divine. Pag-ibig ng isang Kristiyano. Nung tayo mga unbeliever pa, we don't have this kind of love. We cannot express this kind of love. Diba? Nung mga unbelievers pa tayo, nakakaibig na tayo. Pero it is a love na hindi po divine, hindi po inspired ng pag-ibig ng Diyos na naranasan natin. Ang sabi rito, tayo umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. And sa pagkakatanda natin, yung unang Juan ay isinulat ni Juan sa mga iglesia, mga kapatiran,
At ang ina-address niya rito ay mga Kristiyano. Ang sinasabi niya rito, tayong mga Kristiyano ngayon ay umiibig dahil inibig tayong una ng ating Diyos. Kaya tayo nakakaibig. In the way God, ng isang pag-ibig, tayo nakakaibig ng isang pag-ibig na kinalulugdan ng Diyos. Again, hindi po kinalulugdan ng Diyos ang anumang kabutihan ng isang di mananampalataya. Yun po ang katotohanan. And again, we are pleased by their love to us. But God is not pleased by their love. And even the love na ine-express nila sa Diyos na hindi naman nila kilala. Kaya tayo ay umiibig ng mga Kristiyano. The love pleasing to God dahil siya ang unang umibig sa atin. Tayo ay may higit na dahilan para umibig dahil inibig tayo ng Diyos. Kaya po preeminent, kaya po paunahin ang pag-ibig sa pagtalakay dito ni Pablo tungkol sa bunga ng Espiritu. Dahil ang origin po ng pag-ibig sa Christian life ay ang Diyos. At ang dahilan ng mga pag-ilos ng Diyos sa redemptive history ay ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Kinahabagan niya si Adan at si Eva because of His love to them. They were the first person ever created by God Himself. Diba? Kinahabagan, tinatawag niya si David nang siya'y nagkasala ng malubhang kasalanan because of his love to David. At ano pa nga si David? A man after God's own heart. And heart ay kung saan nagmumula ang pag-ibig natin sa isang tao. So, ganun po kahalaga ang pag-ibig sa mga katangian ng bunga. And again, sabi ko nga kanina, when we love, we can do all these things. All these qualities we can have. Matatagpuan kung tayo ay umiibig. Ang pag-ibig ay hindi komplikadong ideya at damdamin. Huwag tayong maguluhan. Ang definition ng pag-ibig ay simple lang. Ang pag-ibig ay hindi pagtanggap. Ganun ang mga tao ngayon. If you love me, you will accept me for who I am. Hindi po ganun yun. That's not love. Yun po ay pagtakip sa kamalian ng tao na hinahangad na matanggap. Nito hindi pagrespeto sa isang tao at kanyang desisyon. Kahit na mali na, i-respeto pa rin natin, hindi po yun pag-ibig. Compromise po ang tawag doon. Mga desisyon niya, even the sinful ones. Ang mga ito ay definisyon ng mundo sa pag-ibig. Pero hindi po natin ganoon i-define ang love. Simple lang ang pag-ibig. Sa wikang Griego, agape, ito'y ang ekspresyon ng pagpapakita at pagpaparanas ng tamang kaluguran, pagsinta, mabuting kalooban at pagpapahalaga sa tamang object. Notice na ginamit ko ang tama rito dahil maaari tayong malugod sa mga maling objects. Maaari natin ibigin ng mga maling objects o paranasin ang pagsinta natin ng mga maling objects. Pero kaya ginamit ko dito sa definition ko ang ekspresyon, ang pag-ibig ay ekspresyon ng pagpapakita at pagpaparanas ng tamang kaluguran, tamang pagsinta, mabuting kalooban at pagpapahalaga sa tamang object. Love will always have an object. Ang totoong pag-ibig ay motivated ng Diyos dahil ang pag-ibig ay mula
sa Diyos. Yun ang sabi ni Juan sa unang Juan 4:7. Ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Sabi dito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ibig bang sabihin nito, since ang umiibig ang mga unbelievers ay nakakakilala sila sa Diyos? Hindi. Again, ang sinulatan dito ni Juan ay mga Kristiyano at hindi mga unbelievers. Ang sinasabi lamang niya dito, mag-ibigan tayo sa isa't isa, kayo bilang mga mananampalataya dyan, at ako bilang kapatid ninyo, mag-ibigan tayo sa isa't isa. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig, diba? Ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos. Napag-aralan natin ito, at ang ipinanganak ng Diyos, ibig sabihin po nito ay na-born again. Ang bawat umiibig with a divine love, ang sinasabi dito ni Juan, ang bawat umiibig with a divine love ay ipinanganak na muli. At ang mga taong ganito ay nakakakilala sa Diyos. So this is an address to Christians and not to unbelievers. Kaya, love will always have an object. At ang totoong pag-ibig ay motivated ng Diyos dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Tayo mga Kristiyano ngayon, nakakaibig na tayo. Hindi katulad ng pag-ibig natin noon, sa kung sino man gusto nating mag-object nito, nang tayo lamang ang kumikilos. Ang pag-ibig natin ngayon ay may pagkilos na ng banal na Espiritu. Dahil nga, bunga ng Espiritu sa atin ang katangian ng pag-ibig. The reason we love and we are able to love with a divine love is because of the Spirit, because of God. So if you are able to love now, if you are able to love God, Christians, and even other people, even our enemies, it's because God wrought that in our lives, wrought that in our hearts. Diba? No unbeliever will love an enemy. But we are called to love our enemies. And if we are able to love our enemies, then God has wrought that love in our hearts because of the fruit of the Spirit in us. Ang Diyos ay nililikhang tama ang lahat ng mga bahagi ng pag-ibig sa kanyang mga inililigtas. Okay? Nililikhang tama ang lahat ng mga bahagi. Our object and how we express it, our standard of love, lahat ng iyon, binabago niya. Noon, hindi ang object natin ng love ay may kamalian, and how we express it, may kamalian din. Even our standard of love, ang standard of love natin noon ay mundo o ang ating mga sarili, pero ngayon hindi na po ganoon bilang mga Kristiyano. Our object is now, the first object of our love must be God, not ourselves, not Christians, but God first, and then Christians second, our neighbors. And how we express it. Noon ang pag-ibig natin, gayong may mga tama naman tayong pag-ibig o may mga tamang object naman tayong iniibig, kagaya ng pamilya natin, ang sarili natin ang basihan at nagbibigay ng kahulugan kung paano natin sila iibigin. Ganun tayo noon. But not anymore. Hindi na po tayo dapat maging dependent sa ating mga sarili and how we define love and how we express it. If we have received the love of God, that will be our standard in loving others and in loving God first and foremost. Ganun po ang ginagawa sa atin ng Diyos. Walang ibang dahilan bakit tayo nakakaibig ngayon, kundi ang Diyos lamang. Kaya,
Yun nga, ang pag-ibig natin noon, gayong may mga tama naman tayong pag-ibig kagaya sa pamilya natin, ang sarili natin ang basihan at nagbibigay ng kahulugan kung paano natin sila iibigin. We decide what or who, when, why, and how we will love a certain object. Dati. We decide what or who, when, why, and how we will love a certain object. Pero hindi na ngayon. Ang Diyos na ang nagdesisyon kung ano, sino, kailan, bakit, at paano natin mamahalin ang isang object. We love our sin noon. That's an object of our love noon. Pero ang sabi sa atin ng Diyos ngayon bilang mga Kristiyano, love not the world, nor the things of this world. Ano nasa mundo? Kasalanan, tukso, pagmamataas. Yun ang mga iniibig natin. Yun ang isa sa mga iniibig natin noon. But if you are a Christian now, God calls you not to love those things. Who to love? Those people that we don't like noon, we don't want to love them. Now we are called to love. When nagdidesisyon tayo kung kailan lang natin sila iibigin o papakitaan ng kabutihan, when they also do good things to us. Pero kung wala tayo nakukuhang pabor sa kanila, okay, I don't know you. But now, when do we love? Ang Diyos rin ang nagpapasya noon para sa ating buhay ngayon, mga Kristiyano tayo. Why do we love? Because God loved us first. And how do we love? The way God loves us. Ganun po. Hindi na sa kung paano tayo umibig noon, kundi kung paano natin nakita ang pag-ibig ng Diyos, ganoon na tayo iibig ngayon. Ganoon po. Ang love natin noon ay natural love. Ibig sabihin, based on our nature. Natural love. Ngunit mayroong pag-ibig na ibang-iba at purest among every kind of love na maaari nating maisip o maibigay. Okay? Ang pag-ibig natin ng mga unbelievers pa tayo, natural love. Pero merong ipinakilala sa atin ng Diyos na ibang klaseng pag-ibig. Hindi ito out of this world, pero ito'y out of the ordinary. Itong pag-ibig na tinutukoy ko. Okay, hindi ito out of this world, pero out of the ordinary. Dahil ang ordinaryong pag-ibig natin, yun ang natural sa atin. Ito ay hindi natural sa atin, kundi supernatural. Dahil hindi ito nagmumula sa atin. That is the kind of love that we have now as a Christian. That we are able to express now as a Christian. It is the natural love na meron tayo noon and inclined tayo to express to other people. It is a supernatural love. Supernatural because it's not coming from us. It's not coming from us. Kundi, the object of our love is the source also of this supernatural love. The object of our greatest love na maipapakita, and that is God, ang source din ng pag-ibig na ito para maipakita natin at maipangalas natin ito sa ibang mga tao. Ito nga yung pag-ibig na una nating naranasan at natanggap mula sa Diyos. Yung pag-ibig na iyon, na supernatural na sinasabi ko, ito'y una nating naranasan at natanggap mula sa Diyos. We have never received this kind of love from our parents, at kung sino pa mang tao. This love defeats every love that we have in this world. Defeats every love that we receive from other people. Ang pag-ibig na iyon na nag-i-enable sa ating umibig din bilang mga Kristiyano. Kaya sinasabi ni Juan, we love, sabi ni Juan, we love, meaning we are able to love, katulad sa kung paano umiibig ang Diyos.
but we cannot exceed His. Hindi natin malalampasan ang pag-ibig na ibinibigay niya. But we are able to love kung paano umiibig ang Diyos dahil una niya tayong inibig at siya ang pinagmumulan ng divine love. Okay? Kaya ganun, at tayo pinagpala to be able to express that kind of love, that divine love. Ang Diyos ang nagpapakilala at lumilikha ng katangiang ito sa mga Kristiyano. Hindi po tayo. Okay? Yes, we work it out sa pagsunod sa Panginoon. Totoo po iyan. But the one who enables us to love at para maipamalas ang iba pang mga katangiang matatagpuan natin sa bunga ng Espiritu, ang Diyos lamang po ang may kagagawa nito sa ating buhay. Hindi po tayo. That is why even in expressing love that is divine, we cannot brag about it. That we are the ones na pinagmulan nito. It is God. Ang Diyos ang pinagmulan nito. We have seen God love us so dearly and so purely that we are also able to express this kind of love. Even though we cannot exceed His, but we can express it now because of God. Dahil sa Diyos. Ganon ang nililikha na pag-ibig ng Diyos sa atin. Though it's not perfect, sometimes makakaramdam tayo ng dislike sa isang tao. That's very common to man. But we are led by God to love still. To love and to hate evil. Isang katangiang hindi mapipigil sa oras na ibigay ng Espiritu ang bunga niya sa atin kapag tayo ay iniligtas ng Diyos. Ang pag-ibig ay hindi po natin mapipigil sa oras na tayo ay pinanganak na muli, iniligtas ng Diyos. Hindi po ito mapipigil. May papamalas natin ito because we cannot resist the power of the Holy Spirit na kumikilos sa atin. Isa pang dahilan kung bakit ito nasa unahan ay dahil ang ibang mga virtues sa listahan ni Paul ay compelled or controlled ng pag-ibig. Diba? Ano bang mga nandito? Kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. These are all compelled by love, controlled by love. Sabi nga ni Jesus, the summary of the Ten Commandments is love God with all your heart, soul, mind, and strength, and love your neighbor as yourself. Sabi ng mga theologians, ng mga commentators, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, this is first and foremost between us and God. And all other things here, and pati na rin pala yung katapatan between us and God. And all other things here, yung mga katangian pang natitira na hindi ko binanggit, iyon ay towards men. Horizontally. Bakit kailangan ba natin pagtiyagaan ng Diyos? Hindi. Ang tao ang pinagtsatsagaan natin. Ang tao ang pinakikitaan natin ng pagtsatsagaan natin. Kailangan ba natin pakitaan ng Diyos, ang Diyos ng kagandahang loob ng iba pa? Hindi. These are all horizontal manifestation of the qualities. So kung titignan po natin itong bunga ng Espiritu, connected pa rin po ito sa moral law. At ang moral law, ang summary, love God with all your heart, soul, mind, and strength. Love your neighbor as yourself. And sabi pa, bagong utos na ibinigay ni Jesus sa mga alagad niya, ibigin niyo ang inyong mga kapatid kagaya ng pag-ibig ko sa inyo. Diba? We love our neighbors
even the unbelievers, the way we love ourselves. Pero kung ang paraan ng pag-ibig natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya is how God loves us. Wow. Ganun po natin dapat. There is I think, a prioritization of our love. Excuse me. So, yun nga, compelled ng pag-ibig ang ibang mga katangian. Hindi nawawala ang pag-ibig kapag nagpapamalas tayo ng joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, at self-control. Laging present po doon ang pag-ibig. When we express those, kung ang mga katangian yun ay matatagpuan sa atin, laging nandun ang pag-ibig. Gayun din naman, walang love sa kahit na anong ginagawa natin tuwing binibigyan natin ng kasiyahan ng pagnanasa ng laman. Okay? Kung ang sinusunod natin ay ang spirito, love ang naipapakita natin. Pero kung ang pagnanasa ng ating laman, hindi po at walang pag-ibig sa anumang ginagawa natin. Wala pong pag-ibig. Ang kasalanan po is hateful. It's what it is. Hate towards God and hate towards men. Ganun po ang pagkakasala. Ganun po ang kasalanan. Wala pong anumang matatagpuang pag-ibig ni kaibig-ibig sa kasalanan. When we sin against God first and foremost. And then, sa taong nagawa natin ng kasalanan, sa relationships natin, at sa kung ano man. Neither will we have joy and peace towards God and man, and will we show patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control when we sin. Wala po tayong pagmamahal kung tayo wala pong matatagpong pagmamahal sa atin when we sin. And wala rin pong kagalakan sa kasalanan. Walang kapayapaan sa kasalanan. Walang anumang pagpapakita ng patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control sa kasalanan. Sinning is self-destruction. Ganun po ang ginagawa natin when we sin. We're destroying ourselves. And that's hateful. Diba? We hate ourselves when we sin. Sabi pa nga ni Pablo, alam niyo, ipinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo. Hindi lamang po ito ibinigay sa atin bilang helper natin. It is within us, nasa atin, ibinigay talaga sa atin ng Espiritu Santo. Sabi ni Paul, naninirahan sa atin. Because we are made the temple of God. And sinning is sinning against the temple of God. At yun ang ating mga katawan. And sinning lalong-lalo sa Diyos. So, sinning is self-destruction. Tandaan natin, ang bunga ng Espiritu ay mula sa Diyos. It is not achieved by our own natural efforts, but by the grace of God na tumutulong sa ating magpamalas ng ganitong mga katangian. So, kung paplanuhin nating gampanan itong mga katangiang ito ng ayon sa ating mga kakayanan, huwag na natin ipagpatuloy pa iyon. Okay. Kung gusto natin magampanan ito in a pleasing way in the eyes of God, let's do it by His help. Sa tulong po niya. Sa tulong niya. Kung mapapansin din natin, ito ang humina sa Galatian Church. Love. Ito ang humina. Actually, in the process, nawalan sila ng pag-ibig sa isa't isa. Nagkakagatan, sabi ni Paul sa
Verse 15, itong Galatians 5, ngunit kung kayo-kayo ang nagkakagatan at nagsasakmalan, mag-ingat kayo, baka kayo'y magkaubusan. And again, ilan ba ito? Yung ilan sa mga karamihan, rather, sa mga binanggit na kasalanan o gawa ng laman na binanggit rito ni Paul sa verses 19 to 21 ay relational towards other people. Ang sabi rito, verse 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, here it is, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkabakasarili, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit. 8 kasalanan po ang binanggit dito ni Paul na nararanasan ng Galatian church noong mga panahon na ito. Sila po'y nagsasakmalan at nagkakagatan sa isa't isa. Magkakapatid sila, but because of this doctrine na lumitaw sa kanilang kalagitnaan, kung kaya't nagkaroon ng ganitong pagkasira ng relasyon. At sabi pa nga dito ni Paul, itong mga taong gumagawa ng ganitong mga kasalanan ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang sinasabi niya dito, hindi niya sinasabing, kayong mga Kristyano, since tayo mga Kristyano, nakagagawa pa rin tayo ng mga kasalanan, di ba? Ang sinasabi niya lamang, if you're doing this, you're doing what an unbeliever practices. Yun ang sinasabi niya dito. An unbeliever will not inherit the kingdom of God. Okay? And if you're still doing this, bumabalik ka sa katangian ng pagiging unbeliever. Bumabalik ka sa gawa ng laman. At hindi na nga dapat ganun. Ang spirito ng sundin mo. Okay? Ganun ang panawagan sa atin. Kaya dito sa Galatian Church, ganun ang nangyari. Okay? Ang pag-ibig nila sa isa't isa ay nawala dahil sa sila ay nag-aaway-away. Nagkakagatan, nagsasakmalan. Bakit? Dahil sa pagkakaiba-iba nila sa kanilang pinaniniwalaan at that moment. Ganun kalala ang wrong doctrine. Kapag pinasok ito sa isang church, gaano man ito kabiblikal, kapag iyon ay naipasok at may mga taong maniwala doon, ganun ang magiging resulta pagkasira ng relasyon. So sana, kahit na mga bata pa tayong gawain, hawasan natin ang magpapaniwala sa mga doktrinang mali. Huwag natin itong ipasok dito. Kung may mga tanong man kayo tungkol sa doctrine na ganyan, you can ask me. And you can ask other Christians too. Kasi baka bigla matuklasan na lang ng kapatiran na naniniwala ka na sa ganito, sa kung ano-ano, sa Gnosticism, o ano pa man ang mga katuruan na mali. Baka Arminian ka na. So, ipaalam. Kasi ganun kalala. At ganun ang nakikita natin sa Galatian Church. It's not just doctrine, the relationship was nasira. Nasira nito. So, walang pag-ibig sa loob ng iglesia dahil hindi na nagre-rejoice at united sa truth ang bawat isa. At ganun rin kahalaga ang truth in loving God and loving each other. Okay? So, ang pag-ibig ng Diyos sa atin is based upon His truth. And our love to Him and our love to other people, especially to believers, must be based upon God's truth. Diba? May definition ng Diyos sa kung ano ang pag-ibig, ang definition niyang iyon ang dapat nating tanggapin sa ating mga buhay at ganoon natin ipakita ang ating pag-ibig sa Kanya at sa mga kapatid. So, ganoon ang nangyari dito sa Galatian Church dahil hindi na sila nagre-rejoice at united sa truth, sa totoong gospel, nawalan sila ng
pag-ibig. Nawalan ng pag-ibig ang iglesia. Sabi ni Paul sa love chapter sa 1 Corinthians 13 and verse 6. Tingnan natin. Yun ang tinaguri ang love chapter. Unang Korinto 13 and verse 6. Ang sabi dito, hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Okay? That's what love is. Hindi po nakabasa sa kasinungalingan ang pag-ibig ng Diyos. At hindi rin po natin ito dapat ibasa sa ating mga haka-haka o kung anong kaisipan natin ng pag-ibig na natin ibasa ang pag-ibig natin. Hindi po ganun. It must be based upon God's truth and nothing else. Okay? That's why we are able, a gospel-centered church is able to love within themselves dahil based sa katotohanan ng kanilang pinaniniwalaan. Okay, may destruction, kumbaga, kung may iba-iba ng paniniwala at ang iba ay naniniwala sa kasinungalingan. So, sabi doon, dito sa 1 Corinthians 13, verse 6, love does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth. Okay? Kaya naman, in context, ganun naging problema at naging resulta. Because they lack the truth and they are not united with the truth. Nawalan sila ng pag-ibig. We can only rejoice. We can only love each other if all of us rejoice in the truth. If all of us believe in the same truth that the Bible teaches. Lamang po tayo makaka-ibig sa isa't isa at totoong pag-ibig ang may papamalas natin sa isa't isa. Pati na lang, dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi maihiwalay sa kanyang katotohanan. Okay? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po maihiwalay sa kanyang katotohanan. Lagi po yung nakaangkla sa kanyang katotohanan. He is truth. And He is also love. At laging nakakapit ang katangian niyang iyon sa isa't isa. Lagi siyang iibig sa katotohanan. At ang kanyang katotohanan ay nagmumula sa kanyang salita. And there I say that truth binds the fruit of the Spirit. Truth binds the fruit of the Spirit. Ang Christian love po ay tapat sa katotohanan. Ang katotohanan po na nandito sa Biblia, ang pagmumulan ng bunga ng Espiritu, tulad ng napag-aralan natin ng nakaraang linggo. Nakabase po sa Scripture at nagmumula sa Diyos ang katotohanan. At sabi nga ni Jesus sa John 17:17, sanctify them in your truth, your word is truth. Ang Diyos po ay pinababanal tayo sa kanyang katotohanan. Hindi po siya nagpapabanal ng sino man sa atin na hiwalay sa kanyang katotohanan. That is why mamumunga tayo if we are bind in the truth. Kung tayo ay nakadikit dito. Kung tayo ay nananatili dito sa katotohanan ito. All true love is based on the truth and proceeds from the God who is truth Himself. Okay? All true love is based on the truth and proceeds from the God who is truth Himself. Sabi ni Jesus, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang iyong salita ay katotohanan. Huwag po tayo magtiwala sa ating mga sarili sa proseso ng sanctification natin. Malinaw po ang sinasabi rito ni Jesus. Iniatang niya ang pagpapabanal sa atin sa kanyang Ama. At paano tayo pababanalin ng Ama? Pabanalin niyo sila sa inyong katotohanan. Ang inyong salita ay katotohanan. Again, sa napag-aralan natin, saan nagmumula ang katotohanan ng Diyos? Sa salita niya. Kung hahanapin natin ang katotohanan ng Diyos, we must rely upon the words of God. Because we cannot find it anywhere else
other than the Bible. Okay, huwag tayong magpalindang sa kaaway, huwag tayong magpalindang sa mundong ito na nagsasabi, nandito ang katotohanan. In fact, they don't have it in their hands. We have it in our hands. Ang Biblia, ang pinanggagalingan ng katotohanan ng Diyos na ginagamit niya upang pabanalin tayo. Again, ang fruit of the Spirit ay hindi po maiiwalay sa salita ng katotohanan na matatagpuan sa Biblia. Mumunga tayo. Malalaman natin how we must act in love and in other qualities here sa list ni Paul ng mga qualities ng bunga ng Espiritu. Kung titignan natin dito sa Biblia, how we can express these qualities na nilistan niya dito. Ang pagpapabanal ng Diyos ay pagpapalago niya ng bawat isa sa mga katangian na nasusulat. Ito po, nakita po natin dito ang mga katangian na matatagpuan natin sa bunga ng Espiritu. At dito po tayo pinalalago ng Diyos. Pinalalago niya tayo sa mga katangian ito. Ganun po siya magpabanal. Ito po ang focus ng pagpapalago niya sa atin. These 9 qualities, ang kabuuan ng kabanalan na inilikha niya sa atin. Okay? These 9 qualities, ang kabuuan ng pagpapabanal niya sa atin. So kung titignan, kung maghanap tayo ng mga salita rin sa Biblia, kung saan makita natin how God makes us holy, let's jump into this verse. These are the places in our lives kung saan niya tayo pinababanal. Okay? So whenever God in His truth is in action through the Holy Spirit in sanctifying us, He cultivates in us every one of the virtues within the fruit of the Spirit. Okay? Ulitin ko. Whenever God, in His truth, is in action through the Holy Spirit in sanctifying us, He cultivates in us every one of the virtues within the fruit of the Spirit. Sa pagpapabanal ng Diyos sa atin, sa katotohanan, by the power of the Holy Spirit, ang ginagawa niya ay pinalalago niya ang bawat katangiang ito sa ating buhay. At sa pagpapalago niya nito sa ating buhay, tayo kanyang pinababanal. Dahil ang mga katangiang ito ay katangian ng isang banal na tao. And again, itong mga bagay na itong matatagpuan natin kay Jesus. Pag-ibig, kagalakan. Jesus, although, yes, He is the man of sorrows, is the most joyful one who has ever lived in this world. He was the most joyful man who has ever lived in this world. Kapayapaan. He's not just the Prince of Peace. He is the Prince of Peace for a reason. Dahil siya ang laging nagsusulong ng kapayapaan. Siya patient. Kung tayo ang inuusig, siguro ang dami na nating nasabi. Si Jesus, wise ang kanyang mga sinabi. May mga pagkakataon na paggalit man, pero He is right in His anger. Kagandahan ng loob, goodness, kabutihan, katapatan, kaamuan, gentleness, pagpipigil sa sarili. Lahat ng ito ay mga katangian ni Jesus. At diba ang sabi sa atin, we are being conformed to the image of Christ. This is the very image of Christ. These are the qualities He has.
and in the fruit of the Spirit na meron tayo, dito tayo pinalalago ng Diyos sa bawat isa sa mga fruit na ito. Kaya ganun, dito tayo aasa sa Diyos, sa pagpapalago niya sa atin. Sa Kanya lamang, wala nang iba pa. Para sa ating application, ng una, hindi tayo dapat magtaka kung bakit nakakaibig tayo ngayon sa paraang kalugod-lugod sa Diyos. Kilalanin natin laging siya ang tanging pinagmumulan ng kakayanang umibig at may likha nito sa atin. Huwag tayo magtaka, huwag natin pagtakhan that we are able to love Christians and we are able to love purely. Ang katotohanan niyan, ang Diyos ang pinagmumulan ng pag-ibig natin na naipapamalas sa Kanya at sa ibang mga tao. Pangalawa, humanap tayo lagi ng pagkakataong maipamalas ang pag-ibig. Again, hindi hatred ang hanapin natin. Ang hanapan natin ng pagkakataon. Pag-ibig. Maghanap tayo. At pangatlo, huwag tayong umibig on our own ability. Huwag natin subukan because if we can, still not pleasing to God. Kung ang ating sarili, ang babasehan natin, how we love. Kung ang pag-ibig natin is accepting this person even though this person has a sinful lifestyle, you're a Christian. Why would you do that? Don't use the love that is formulated by the world in loving. Use God's standard. Use what you've received from God. Loving. Huwag tayong umibig on our own ability. Rest in Christ who brings fruition to what He has wrought in us. Okay, rest in Christ. Sa Kanya tayo umasa. Siyang tingnan natin kung sa pag-ibig natin sa kapwa-tao natin, siya ang tingnan natin. How did He love? And I hope, sa tulong ng Diyos, sa grasya niya, magawa natin ito. Huwag tayo manatili sa kasinungalingan, sa katotohanan tayo, bumaling. Okay? At doon tayo lumipente. At ang Diyos ang magpapalago sa atin sa mga katangian ito. Amen? Ngayon tayo manalangin. Dakilan namin Diyos, napakahalaga para sa inyo na ang inyong mga alagad ay magpamalas ng pag-ibig. Isa nga po ito sa katangian na tinataglay namin bilang kami ay pinagkalooban ninyo ng bunga ng Espiritu. May mga pagkakataon man, Panginoon, na nahihirapan kami umibig. Tulungan ninyo kami to overcome the difficulty in expressing this love. Ngunit, Panginoon, sa inyo, hindi na dapat kami mahirapan pa. Because you are perfect. Maaaring may ilan sa amin na nahihirapang umibig sa isang tao because they are imperfect, they have these flaws, and they can do things to us na hindi namin magugustuhan. Pero kayo, O Diyos, ay hindi mahirap ibigin. Dahil kayo perfecto, kayo ay mapagpala, kayo ang Diyos, kayo ay maluwalhati. Kaya nawa, unang-unang maging object namin ng pag-ibig namin ay kayo. Sapagkat kayo rin ang unang umibig sa amin. That's why we are able to love others. But others can be the first one that we would love, kundi kayo, Panginoon. Kayo ang dapat namin una sa lahat ng aming mga pag-ibig. Tulungan niyo kami sa bagay na ito. Gabayan po ninyo kami, aming Diyos. Sa linggong ito ay maghanap kami ng mga pagkakataon where we can express love. We pray, Panginoon, na kami lagi ay magkabuklod sa katotohanan, sa pag-ibig ninyo.
bilang isang grupo ng mga mananampalataya. Tulungan ninyo kami, O Diyos, na mag-ibingan kami dito sa loob ng aming fellowship at ang iba rin pong mga tao ay mapakitaan na rin po namin ito. Salamat aming Diyos. Tulungan ninyo kami. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito, may po tayo at awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Nasa isang ito. Sige po, uwitin natin ang doxology. Ano po na isa? Sige. Praise God from whom all blessings flow. Ready, sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Yan po nagtatapos sa ating pananambahan. Salamat sa Panginoon. Say bye. Well,